Paglingon niya, nakita niyang humahabol sa kanya ang lalaki. Wala siyang balak magpaabot dito, kaya hinubad niya ang kanyang sapatos at binilisan ang pagtakbo. Until she reached the lobby. Kailangan niyang makalabas. Paglingon niya ay nakita niyang patuloy ito sa paghabol sa kanya. Hinihingal na siya. She used to be an athlete and compete in a track and field. Pero ngayon, kapirasong distansya pa lang, ang pagtatakbo niya ay gusto na niyang matumba sa pagod. But what did she expect? Mula nang mapangasawa niya si Giovanni, 10 taon na ang nakakaraan, ay ginawa na siyang senyorita nito. At nitong mga huling linggo, wala siyang ginawa kundi maupo o mahiga sa tabi ni Giovanni at bantayan ito. Wala siyang ginawa kundi ang magdusa at iyakan ang kanyang kapatid at inatuwing nag-iisa siya sa kanyang kwarto. And obviously, this man had a sort of weakened her heart. Paglingon ulit niya, ay nakita niyang maikli na lang ang distansya sa pagitan nila. Ang mga tao sa paligid niya ay gulat na nakatingin sa kanila. While pushed violently out through the revolving door, lumingon ulit siya nang makatungtong na siya sa bangketa. Hinahabol pa rin siya nito. May kalakasan na bumubuhos na ulan ng mga sandaling iyon. Gusto niyang magsisigaw. Ano ba ang kailangan nito sa kanya? Bakit ayaw siyang lubayan ito? Couldn't he see that he didn't want him? Couldn't he see that she would rather die than to be touched by him again? Nagpasya siyang tumawid mula sa humahagibis na mga sasakyan sa kalsada. Kamuntik na siyang mahagip ng isang taxi. Mabuti na lang at nakahinto ito sa oras. Nakita niyang wala itong pasahero, kaya binuksan agad niya ang pinto at mabilis na sumakay roon. Nakita niyang nag-aatubili sa pagtawid ang lalaki. Saan tayo, ma'am? Tanong sa kanya ng driver. Nakita niyang lakas loob na tumawid ang lalaki at tumatakbo na ito patungo sa kanya. Kahit saan, pasigaw na tugon niya. Please drive. Ilang metro na lang ang layo ng lalaki sa kanya, ngunit hindi pa umaandar ang taxi. Nakalingon pa rin ang driver sa kanya. Moa, dalhin mo ako sa Mall of Asia. Naiinis ng sabi niya rito. Kahit sa impyerno pa, ay gusto niyang magpahatid sa mga sandaling iyon. Paghawak ng lalaki sa pinto ng taxi, ay bigla namang sumibad ang taxi. Kamuntik pang matangay ito at mawala ng balanse. Nakahinga siyang ng maluwag nang makita niyang hindi ito nasaktan. Pero paano na nga niya ginawa iyon? Sa pamamagitan ng pag-abandona ng auction party na siya mismo ang nag-organisa. She left her own party. What kind of hostess was she? And what a scene she and the dark stranger made. Lumikha siya ng iskandalo na sa mga susunod na araw ay siguradong pagpipistahan siya ng buong bansa. Iskandalo na habang buhay na siguradong magmamarka sa kanya at magmamantsa. Sinapo niyang 2 palad sa kanyang mukha, saka umiyak. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Nang matiyak na yung tuluyan na niyang natakasan ang lalaki, matutuwa ba siya o malulungkot? Ryan returned to the ballroom empty-handed, furious, and soaking wet. Nagpahagilap siya ng tuwalya at tinuyo ang sarili. Nanatiling sentro siya ng atensyon ng mga tao sa paligid niya, ngunit wala siyang pakialam sa mga ito. Si Leia lang ang laman ng isip niya. Nasa palad na niya ito. Hindi niya akalaing makakahulagapos pa ito sa kanya. Hindi niya alam kung matatawa o magagalit siya. Wala pang babaeng tumanggi sa kanya at lalong walang babaeng nagkandarapa sa pagtakbo palayo sa kanya. Magkandarapa man ang babae, iyon ay dahil sa pagmamadaling makalapit sa kanya. Napakalaking insulto ang natanggap niya ng araw na iyon. Did that woman know that he was a man
who would soon build in the city the tallest and the most expensive buildings in this country. Nang igala niya ang paningin niya, nakita niya si Nathan na may kasayaw ng isang magandang babae. Gusto niyang mapikon. Kamuntik na siyang masagasaan sa paghabol kay Leia. Pero ang kaibigan niya, na inaasahan niyang nasa likuran niya, ay inaaliw ng gusto ang sarili. He made a quick call on his phone, described the taxi Leia was riding, and the direction it to the man who answered the phone. Find her. Utos niya rito, bago ibinalik ang tingin kay Nathan, na noon ay nakikipagtawanan sa kasayaw nito, na may buhok na kulay mais, gayong hindi naman Amerikana. Naramdaman yata ni Nathan na gusto niyang paglibayin ang nanggagalit na titig niya, ang batok nito, nang bigla itong mapalingon sa kanya. Niyaya niya itong umalis, pero bago pa sila ganap na makalabas ng hotel, ay nilapitan sila ni Andrew. Ang lalaking kanina ay halos ayaw humiwalay kay Leia. Sa tansya niya, ay mahigit 70 na ang edad nito. Ngunit matikas pa rin ang dindi. Kilala kita. Wika nito sa kanya. Your child's grandson. My name is Ryan Navarre. Matatag na sagot niya. That's your mother's name. Hanito. Kilala ko rin siya. Hindi na siya napatawad ng kanyang ama. Mula nang nakipagtanan sa isang ordinaryong empleyado. Hindi na hinintay ni Ryan na matapos ito sa pagsasalita. Nilayasan na niya ito. Anak mayaman ang kanyang ina. Anak ito ng pamusong negosyanteng si Charles Aring. Ngunit isang ordinaryo at mahirap na empleyado ang pinakasalan ng kanyang ina. But his father was a good man. Alam niya kung paano nito pinagsikapan bigyan sila ng magandang buhay ng kanyang ina. Bago sila tuluyang nakalayo, ay may isa pang tumawag ng pangalan niya. Ryan saw the MC of the auction, with a big smile on his face. Hurrying towards him and Nathan, nagpasalamat ito sa napakalaking kontribusyon niya sa proyekto ni Leia. Hindi niya alam kung napansin nito ang pagniwi niya. Kamuntik na niyang makalimutan na nangako nga pala siya ng donasyong 20 milyong peso para sa isang proyektong gusto niyang ipatigil at wasakin. Was he mad? Maybe. Didn't he just make a fool of himself, running after a woman inside a 5-star hotel? To the amusements of its many guests. Napamura siya. He cursed to himself when he realized that somebody probably made a video of him running and almost tumbling after Leia and would soon upload it on the internet. He pulled out a checkbook from his tuxedo coat pocket and swiftly wrote a check for 20 million pesos. May mga babaeng pilit inaagaw ang atensyon niya habang iniabot niya ang cheque sa kaharap. He hated women. Wala pa siyang babaeng nirespeto at hinangad ng buong buhay niya. Hindi naman lingid sa kanya na maraming mga babaeng pilit na nagpapapansin sa kanya. Ay pera lang ang habol. Pero kakaiba si Leia. Sa halip na lalo itong magsumiksik sa kanya, pagkatapos malaman na may pera siya, ay nagtatakbo pa ito palayo sa kanya. Siya rin naman ang may kasalanan. Kung bakit parang lalong lumabo ang lahat ng balaki niya. Nagtungo siya roon upang kumbinsihin si Leia na ipagbili sa kanyang lupang binabalak nitong patayuan ng isang parke. Pero ano ang ginawa niya? He harassed her. Pero masisisi ba siya kung makalimutan man niya ang lahat habang kaharap si Leia? Tama si Nathan. Ibang klaseng babae nga si Leia. Dito lang niya naramdaman na kaya niyang ilagay sa panganib ang mga proyekto niya. Mahagkan lang ito. Kahit kailan. Wala siyang babaeng inunang asikasuhin kaysa sa mga negosyo niya. Si Leia lang.
at kung kailan pa napakahalagang proyektong pinagkakaabalahan niya. But he had learned his lesson. He knew his priorities now. First, he was going to take the property away from her. Then he would take her. Hindi na rin niya gagawing katatawanan ang sarili niya. Pumikit siya. Iniwaksin niyang bahagyang pagkatuliro ng isip at panginginig ng kamay niya. Nang maalala niya ang tamis ng mga labi ni Leia, iniisip lang niya ang isang babae kapag kaharap nito. Kapag nag-iisip siya ng mga salitang bibilog ng ulo nito at nag-iisip siya kung anong bahagi ng katawan nito ang una niyang hahagkan at sisimsimin. Ngunit kapag wala na sa harap nito, hindi na ulit papasok sa kalamnan niya ang babaeng iyon. Walang lugar sa isip niya ang nakalaan para sa isang babae. Pero si Leia, tinakbuhan na siya at pinahiya. Pero heto, nagsusumiksik pa rin sa isip niya. She's a witch. She's cold. Then he received a call from a man he called earlier. He snapped his phone open. Give me a good news. Sagot niya rito. Nasaan na si Leia? Pagod pa rin ang katawan at isip ni Leia pagkalipas ng ilang araw, pagkatapos ng auction party para sa pagpapatayo ng parke. Wala siyang gustong gawin, kundi ang magpahinga sa kama. Pero hindi niya maintindihan ang sarili. Bakit pinupuno ng imahe ng aroganting lalaking iyon ang isip niya? Partikular na ang mapusok na halik na iginawad nito sa kanya. Umiling siya, saka bumangon mula sa kama at tinungo ang sala. Nagdesisyon siya na kalimutan niya ang lalaking iyon. Hindi na siya makikipagkita o makikipag-usap dito. Kahit pang layunin nito ay ang pagtulong sa proyekto niya. Mula sa sala ay nagtungo siya sa hardin na inaalagaan at pinapayabong na namayapa niyang asawa. Umupo siya sa isang concrete bench doon at taimtim na humingi ng tawad kay Giovanni. Napatitig siya sa wedding ring na suot niya. She didn't deserve to wear it. Marahang niyang hinubad iyon. Nagtungo siya sa kwarto ni Giovanni at maingat na itinago iyon sa isa sa mga drawers doon. Hiwalay ang kwarto nila. Napatingin siya sa malaking larawan ni Magdalena, ang unang asawa ni Giovanni, na matagal nang namayapa. Magdalena was very beautiful. Ilang ulit bang sinabi sa kanya ni Giovanni na wala itong ibang mamahalin, kundi si Magdalena lang. She missed Giovanni's kindness so much. Bumalik ulit siya sa hardin at umupo sa concrete bench na naroon. Bahagyang pinayapa ng iba't ibang kulay ng rosas ang isip niya. Pumitas siya ng isang kulay na dilaw at nakapikit na nilanghap ang bango nito. Hello, Leia. Gulat na dumilat siya. Nakita niya sa labas ng gate ng hardin ang misteryosong lalaki. Nakangisi ito habang nakatingin sa kanya. Ikinura pa niya ang mga mata niya sa pag-aakalang namamalikmata lang siya. Paano siya natuntun nito? Isa lang ang mga bahay na iyon. Sa maraming bahay ni Giovanni sa Maynila, may mga bahay rin sila sa ilang lalawigan. Ngunit nakapagtataka ba talaga iyon? Kaya nitong lumastay ng 20 milyon para lang sa 3 minutong sayaw. Ang matagpuan pa ba ang kinaroroonan niya ay hindi nito magagawa. Bago pa siya nakakilos, naitulak na nito ang tarangkahan ng hardin at pumasok ito. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.